ang Iglesia Katolika at si Dr. Jose Rizal. Hindi maitatanggi ng sino man na ang ating pambansang bayani ay isang napakagaling na Pilipino, malawak ang kanyang kaisipan at talaga namang matalino. Ngunit ano naman kaya ang kanyang pananaw sa relihiyon, lalo na sa kanyang dating relihiyon? Oo, bautisado si Rizal sa Iglesia Katolika ngunit hindi siya kumbinsido sa mga aral nito at sa mga masasamang gawain ng mga pari. Mapapansin ito kung paano niya inatake ang simbahan sa kanyang mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. In these two novels we find passages against Catholic dogma and morals where repeated attacks are made against the Catholic religion in general. Against the possibility of miracles. Against the doctrine of purgatory. Against the sacrament of baptism. Against confession, communion, Holy Mass, against the doctrine of indulgences, church prayers, the catechism of Christian doctrine, sermons, sacramentals and books of piety. There are even passages casting doubts on or covering with confusion God's omnipotence, the existence of hell, the mystery of the most blessed Trinity, and the two natures of Christ. Similarly, we find passages which disparage divine worship, especially the veneration of images and relics. Devotion to the Blessed Virgin and the Saints, the use of scapulars, cords and habits, the praying of rosaries, novenas, ejaculations and indulgence prayers. Even vocal prayers are included, such as the Our Father, the Hail Mary, the Doxology, the Act of Contrition, and the Angelus. Mass ceremonies, baptismal and exequial rites, worship of the cross, the use of holy water and candles, processions, bells and even the sacred Sunday obligations do not escape scorn. Source: cbcponline.net. Mismo ang ating pambansang bayani ang nakaobserba sa mga maling paniniwala at maling gawain ng mga pari ng Iglesia Katolika. Nung nabubuhay pa siya halos isuka siya ng mga pari dahil sa panggagalaiti sa mga isinusulat niya laban sa kanila, at nung namatay naman siya hayon at gumawa ng sa pagkatao ni Rizal based on history, walang maniniwala na retract ang ating pambansang bayani, tanging mga Katoliko lamang ang nagke-claim nito. Hanggang ngayon nga ay isang kontrobersya pa rin ang retraction di umano ni Rizal, at hindi nga ito mapatunayan. Several historians report that Rizal retracted his anti-Catholic ideas through a document which stated, "I retract with all my heart whatever in my words, writings, publications and conduct have been contrary to my character as a son of the Catholic Church. However, there are doubts of its authenticity given that there is no certificate of Rizal's Catholic marriage to Josephine Bracken." Source: Wikipedia. Sa mga kababayang dalaga ng Malolos. Narito ang sipi sa sulat ni Rizal sa mga kadalagahan ng Malolos. Napagkilala din ninyo na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari. Na ang kabanawan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malalaking kwentes, libaging kalmin, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuwid na isip. Napagkilala din ninyo na di kabaitan ang pagkamasunurin sa anumang pita at hilingeng nagdidiyos-diyosan, kundi ang pagsunod sa katapat at matuwid, sapagkat ang bulag na pagsunod ay siyang pinagmumulan ng likong pag-uutos, at sa bagay na ito'y pawang nagkakasala. Di masasabi ang puno o pari na sila lamang ang mananagot ng maling utos, binigyan ng Diyos ang bawat isa ng sariling isip at sariling loob. Upang ding mapagkilala ang liko at tapat para parang inianak ng walang tanikila, kundi malaya, at sa loob at kaluluwa ay walang makasusupal, bakit kaya ipaaalipin mo sa iba ang marangal at malayang pag-iisip? Luwag at mali ang akala na ang bulag na pagsunod ay kabanalan, at kapalaluan ang mag-isip-isip at magnilay-nilay. Ang kamangmangan ay, kamangmangan at di kabait at puri. Pebrero taong 1889 sa mga kababayang dalaga sa Malolos. Source: joserizal.info. Sulat ni Rizal kay Free Pablo Patels. Mga sipi sa isa sa mga sulat ni Rizal sa paring si Pablo Patels. All the brilliant and subtle arguments of your reverence that I shall not try to refute because I would have to write a compendious treatise cannot convince me that the Catholic Church is endowed with infallibility, who died on the cross,
Was it God or was it the Rhone? If it was God, I do not understand how a God conscious of his mission can die, how a God can exclaim in the garden. Peter, si possible translate a me calyx est. Again he exclaimed on the cross, my God, why hast thou forsaken me? This cry is absolutely human, it is the cry of a man who has faith in justice and in the goodness of his cause, except the Hodini cum eres, the cry of Christ on Calvary. All announce a man in torment and in agony, but what a man. And for me Christ man is greater than Christ God. If the one who had said, Father, forgive them for they know not what they are doing, had been God. Those who had laid hands on him ought to have been forgiven unless we say that God resembles certain men who say one thing and then do something else. Rizal, Dapitan, April 4, 1893, to 3. Pablo Patels. Source: joserizal.info. Buti pa ang ating pambansang bayani. Talagang matalino, kahit wala pa ang Iglesia ni Kristo sa mga panahon na iyon na nagtuturo na si Kristo ay tao, naniniwala si Rizal na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Ayon din sa kanya, hindi siya kumbinsido na ang Iglesia Katolika ay infallible. Kaya nga kung titignan pa lang natin sa mga sulat ni Rizal, napaka-imposible na nag-retract siya dahil malalim ang kanyang paniniwala at pananaw lalo na sa Iglesia Katolika.